Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Fern Marie Angel L. Hinaw at ngayon ay isa ng matagumpay na broadcast journalist. Ngayon, sa aking talumpati ay nais kong ibahagi sa inyo ang digital media. Sa panahon ngayon, malaki na ang pagbabago na ating nasaksihan sa larangan ng pamamahayag. Ang digital media ay hindi lamang isang kasangkapan, kundi isa ng makapangyarihang puwersa na humuhubog sa kung paano natin tinatanggap at nililikha ang impormasyon. Ang tradisyonal na pamamaraan ng pagbabalita tulad ng print media at broadcast journalism ay napalitan na ng mas mabilis at mas madaling magamit at mas interaktibong mga plataforma. Noon, dumadaan sa masusing proseso ang balita bago mailathala. Ngunit ngayon, sa tulong ng digital media, isang pindot lamang o click ng inyong mga gadgets ay naipapasa na agad ang impormasyon sa milyon-milyong mga tao sa buong mundo. Ang social media platforms gaya ng Facebook, Twitter, at Instagram ay nagsisilbing pangunahing daluyan ng balita. Ngayon, kasabay ng bilis na ito, ay may panganib rin ang pagkalat ng maling impormasyon o fake news. Yan, fake news, di ba? Napakarami na kumakalat na ganyan ngayon. Kaya naman, responsibilidad natin bilang tagatanggap ng balita na suriin ang bawat impormasyong ating nababasa at hindi agad magpapadala sa emosyon. Yan. Diyan kasi sa fake news, maraming naniniwala agad. Kaya basahin po ng maigi ang mga nababasa sa online. Isang malaking pagbabago rin ang dulot ng digital media sa pamamagitan ng citizen journalism. Ngayon, hindi na lang ang profesional na mamamahayag ang may kayang mag-ulat ng balita kagaya ko. Yan. Ang sino man ay maaari nang maging tagapaghatid ng impormasyon gamit ang kanilang mga smartphones. Yan, kagaya mo. Kagaya nating lahat na marami ng naka-smartphones. Hindi ba? Hindi na yan bago. Sa isang banda, ito ay isang positibong bagay dahil nagiging mas demokratiko ang pamamahayag. Ngunit sa kabilang banda naman ay may hamon itong dala. Sa kawalan ng beripikasyon at ang posibilidad ng maling interpretasyon ng mga pangyayari. Yan. Diyan po nagkakaroon ng mga misleading information. Dahil sa digital media, umusbong ang iba't ibang anyo ng pamamahayag. Pasensya na. Narito ang multimedia journalism, kung saan ang pinagsama-samang text, audio at video upang maging mas makulay ang balita. Aminin natin, marami ang napupukaw ang atensyon dito. Ang podcasting naman ay naging popular, kung saan maaring pakinggan ang malalalim na diskusyon tungkol sa iba't ibang issue ng mas personal na paraan. Yan, para sa mga mahilig makinig lamang. Samantala, ang data journalism naman ay nagbibigay ng mas malalim na pagsusuri sa pamamagitan ng malawakang datos. Subalit, kasabay ng mga pagbabagong ito ay ang hamon ng etika sa pamamahayag. Marami ang gumagamit ng clickbait headlines upang makakuha lamang ng mas maraming views. Ngunit, madalas ay hindi ito nagpapakita ng tunay na nilalaman. Yan. Kaya dyan marami talagang mapapapindot agad pag kunwari mayroong mga videos na yung clickbait na sinasabi ay pag pipindutin mo agad yun dahil dun sa tekstong nakasulat na magugulat ka dun sa nakasulat, kaya pipindutin niyo agad. Yun ang clickbait. So, ngayon,
Dagdag pa rito ay ang may mga issue na sa privacy at seguridad ng impormasyon. Kaya naman, bilang mamamahayag o kahit bilang isang simpleng consumer ng balita, dapat nating isinasaalang-alang ang responsableng paggamit ng digital media upang mapanatili ang kredibilidad at integridad ng ating impormasyon. Hindi may pagkakailan na binago na ng digital media ang pamamaraan ng pamamahayag. Mas mabilis, mas malawak, at mas interactive na ang daloy ng impormasyon. Ngunit sa kabila nito, tungkulin nating panatilihin ang katotohanan at integridad sa bawat impormasyong ating nililikha at tinatanggap. Ang hinaharap ng pamamahayag ay nasa ating mga kamay. Gamitin natin ito ng may pananagutan at may layuning makapaghatid ng tama at makabuluhang impormasyon.